Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. So yesterday, hindi tayo nakapag-upload ng ating regular Saturday episode dahil naging busy tayo sa mga personal na ganap natin sa ating buhay. Kaya naman for today's video, ang ating topic is the usual bougainvillea care. And if you remember yung mga previous video natin about unboxing my bougainvillea in early January, ang gagawin ko naman is ireripat ko sila sa mas malaking pot, and at the same time, update video na din ng ating itinanim na bougainvillea gamit ang mga talbos, and ipapakita ko sa inyo kung naging successful ba. Kaya naman dapat yung panuorin ang video na ito hanggang dulo. Kaya dyan lang kayo. Ito yung mga bougainvillea ko from my unboxing video, and gagawin ko sa kanila is iriripat ko gaya ng sabi ko kanina sa mas malaking paso para mas mabilis lumaki. Tapos yung iba naman na nasa malalaking paso, ang gagawin ko is dadagdagan ko ng soil para mas maging stable at maayos sila, tulad na lamang nitong si Brisa Red na umuuga na yung kanyang trunk. This way guys, mapapanatili nating healthy yung growth at mas titibay yung mga ugat. And pag nauuga kasi yung trunk, mas madali itong matumba pag nasasagi or pag malakas yung hangin. Kaya i-make sure natin yung mga bugis natin ay maganda at maayos yung pagkakalagay sa kanilang soil pag niriripat or pag nagtatanim tayo. Also, matagal ang growth pag hindi maganda ang pagkakaripat, based na rin sa aking experience. And then, yung next naman na gagawin ko is the repotting. Ito ay paraan para mabilis lumaki yung mga bougainvillea natin pag niripat natin sa mas malaking paso. And makikita nyo naman sa mga ugat nila at itsura nila kung need na nila ng mas malaking paso. Tulad na lamang nitong si bougainvillea ko na sobrang dami at punong-puno na ng ugat sa kanyang old pot. Ito na yung sign na need na niya ng mas malaking paso para mas makahinga yung mga roots niya. At bago tayo magpatuloy, and while nagiripat ako ng mga bugis and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko about bougainvillea gaya ngayon. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, minsan sa paggiripat ng bougainvillea, hindi natin maiiwasan na masira yung mga ugat nila, or kaya naman yung pagtanggal natin sa old pot nila ay hindi nasasama lahat ng soil. So may mga maiiwan or matatanggal na mga soil. Ang pwede nyong gawin is isama nyo na lang yung old pot niya if yung black plastic naman ito. Basta tanggalin nyo lang yung pinakababa or pinaka-base ng plastic bag para makalabas yung mga ugat niya sa new pot niya. Or pwede ding after matanggal yung base ng pot, ilagay nyo sa new pot, saka nyo tanggalin yung natitirang old plastic. And another way naman, if hindi nasasama lahat yung soil sa repotting, ang pwede nyong gawin is dapat moist yung soil para compact sila or dikit-dikit yung mga soil para mas madaling tanggalin yung pot, paghiwalayin yung pot at saka yung soil. And if accidentally na-disturb yung naman yung mga ugat niya, okay lang din naman yon. Basta ang pwede nyong gawin is diligan nyo sila at ilagay muna sa malilim na lugar. This way, para hindi mas lalong may stress yung bougainvillea dahil sa sikat ng araw, at maiwasan na din na mag-dry out at malanta yung mga dahon niya. So ayun guys, tatapusin ko lang itong repotting ng aking bougainvillea, kaya stay lang kayo dyan.
Ang next naman na ipapakita ko is yung update video ng aking mga talbos. At ito na sila, ito na yung update ng mga talbos ng bougainvillea na itinanim ko from my last video. And voila, buhay na silang lahat at may ugat na sila after 3 weeks. Yes po, maganda ang talbos ng bugi na itanim through the ICU method. Kaya pag may mga talbos kayo ng bougainvillea, huwag nyong itapon at pwede nyo silang itanim gamit ang ICU method. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!